Dear Lady Love TV, Billionaires Love Temptations. Tunghayan natin ang ika-6 na bahagi. Hindi ba sinabi ko nang huwag na kayong babalik dito? Nakapamaywang na sila sa kanila ng Auntie Del ni Kyla. Nagpapakain sila ng mga alagang kambing ng matanda. Auntie, itinigil ng dalaga ang paglalagay ng damo sa shed at nag-aalala nitong nilapitan ang tiyahin. Nagpatuloy si Bright sa paglalagay ng tubig sa inuman ng mga kambing. Nung isang araw pa kayo nilalagnat, kami na magpapakain dito sa mga kambing. Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi ng, pero napaubo ang matandang babae at agad itong inalalay ni Kyla. Hinagot ng dalaga ang likod nito. Auntie, may sakit ka rin ba sa puso? Sabi ni Mami nasa lahi daw natin yon. Sabi niya pati si Lola, iyon ang sakit. Hindi umimik ang babae. Tumayo siya at lumapit sa mga ito. Mukhang pagod ang tiya ni Kyla. Malalim ang mga mata nito at tila hirap huminga. Kyla's right. Leave this to us. You need to see a doctor. Nung isang araw pa pong hindi maganda yung pakiramdam nyo. Pinutol siya nito ng isang malalim na titig, pero nanatili ang titig niya rito. Hindi siya naging vice president ng The Love kung madali siyang tumiklop. Alam kong estranghero ang tingin nyo sa amin, pero alam ninyong tama kami. Kailangan nyo po ng tulong. Ito ang pang-4 na araw nila sa Baguio, at noon pang isang araw may iniindan lagnat ang tiya niya. They had been helping Del with household chores since then. Mag-isa lang ito sa bahay at may mga alaga itong kambing at manok na kailangan pakainin. Sinabi ng, Auntie, halika na. Let's go to your bed. Hinila ito ng dalaga pabalik sa bahay sa kabila ng pagpoprotesta ng una. Mabilis niyang tinapos ang pagpapakain ng mga kambing at sumunod na sa dalawa. Kyla, ako na yung magluluto. Aniya makapasok sila sa bahay. Thanks, Bright. Narinig niya ang sagot nito mula sa silid ng tiyahin. Binuksan niya ang freezer para kumuha ng manok. Tinola yung lulutuin niya. Sila na rin ni Kyla ang namalengke noong isang araw. Para sa tiyahin nito, dinukot niya yung phone sa bulsa para i-research kung paano magluto ng tinola. Naghiwa siya ng sayote nang lumabas si Kyla mula sa kwarto. You can cook? Ngiti nito at umupo sa stool sa kabilang bahagi ng mesa. Payak siyang umiti at itinuro yung phone. Google is very helpful. Nakangiting inihilig nito ang isang pismisa, nakatukod na kamay sa mesa. Inilagay niya sa isang mangkok ang sayoteng nahiwa niya na. How's your aunt? Natutulog na siya. Mukhang okay-okay na yung pakiramdam niya pero kapag bukas sumama, dadalhin ko na talaga siya sa doktor. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Nakabukas ang radyo sa kusina at tumutugtog mula roon ang isang malamyos na musika. Kyla started humming along with it. Pagkatapos ng kanta ay sumingit ang isang patalastas. Nalulungkot ka ba? May malalim ka bang problema o gusto mo lang na makakausap? Tawagan mo kami. Narito kami para tulungan ka. Saad ng social welfare commercial. Nag-vibrate yung phone niya sa mesa at agad nang tumayo ang dalaga at lumapit sa kanya. Answer it. Ako na muna yung maghihiwa. You know how to cook? May pagdududa sa tinig niya. She smiled and rolled her eyes. Wait and see, mister. Ngumiti siya saka hinagilap ang cellphone. Naturally, trabaho yon. Raf? Aniya sa kaibigan at isa pang mga molecular biologist sa lab. Sorry to interrupt your vacation but I just need to send you the details of new projects from Georgia. They want an answer tomorrow so might have to look at the files tonight. Napalingon siya kay Kyla at nakita itong naghihiwa ng manok. Mabilis at malinis ang paghiwa nito sa laman na para bang sanay ito sa gawain na iyon. No, it's okay. Send me the files. I'll read it tonight. Okay, pasensya na ulit. Nung ako ang nagbabakasyon ng isang buwan, hindi mo ako ginulo. Pero ngayong ikaw yung nagbabakasyon, ginugulo ka namin. Umiling lang si Bright kahit alam niyang hindi siya nakikita nito. It's okay. Work is more important. No, it's not. Seriously, Bright, kailan ka huling nagbakasyon? Hindi mo na ba maalala, no? That's because you've never had one before. Being dedicated is good pero hindi rin maganda ang wala kang pahinga. That's not true. Nagbakasyon ako ng isang taon. You fainted because of low blood pressure so you took a 2-day leave. Hindi yun bakasyon, sick leave yun. You were over-fatigued. Well, whatever. Masaya siya sa pagtatrabaho niya kaya walang kaso sa kanya kung hindi siya nagbabakasyon. You even work on Sundays. Raph mattered.
Raph, don't be such a mother hen. Tell Cassie I said hi. Iyon lang at tinapos niya na yung tawag. Nakasimangot siya nang lumapit kay Kyla. Hindi niya maintindihan kung ano yung masama sa hindi pagbabakasyon. Hindi rin naman nasasayang yung oras niya sa kumpanya. He was productive and efficient. Ano ngayon kung wala na siyang panahon sa ibang bagay? Work was the most important aspect of his life. Work, wika ng dalaga habang nagigisa ito ng gulay. Yes, who's Cassie? Bahagyang nakunot ang noo ng dalaga at natagpuan niya ang sariling nakangiti. Jealous? Oh, tawa nito. Pero namumula ang pisngi nito. Naramdaman niyang lumapad ang ngiti. Fiancé siya ni Raph, yung kausap ko kanina. Oh, namumula pa rin ang pisngi nito. Habang nakatitig siya sa mukha nito ay parang gusto niyang haplusin ang makinis na pisngi ng dalaga. Her cheeks just look so soft. Kumurap siya at iniiwas ang tingin dito. Kumunot siya sa sarili. Tingin niya ay kailangan na talaga niyang itigil ang sobrang familiarity rito. Mabilis niyang ibinaling ang titig sa niluluto nito. Hinahalo na nito ang manok sa luya at naaamoy niya na ang masarap na amoy ng Ricardo. Where did you learn to cook? Aniya, I enrolled in a cooking class. Tumango siya. Yes, he had read that from a profile. Marami pa itong pinasukang kurso at outdoor activities gaya ng underwater photography, kayaking, mountain climbing, car racing at kung ano-ano pa. Do you sing? Hindi niya alam kung bakit niya naitanong yon. Tumawa ito. Tumango. A little. I took voice lessons for 3 years when I was a teenager. And you took dancing lesson as well? Naalala niya ang pagsayaw nito sa bar noong una silang nagkita. Wala siyang alam masyado sa pagsasayaw, pero sigurado siyang marunong itong sumayaw. Yes, I've been doing ballet and jazz since I was 5. Don't tell me you also draw. Pero pagkatanong niya noon ay naalala niyang nabasa niyang kumuha rin ito ng kursong fine arts ng halos 2 semesters. Yup, drawing is actually one of the things I really like doing. I also appreciate and participate in triathlons. Kaya ko ring i-recite yung alphabet ng pabaligtad at kaya kong kumain ng 20 siomai sa loob ng 1 minuto. Mukhang proud na proud ito sa mga abilities nito. Nakailing siyang ngumiti. You sing, you dance, you cook, you ride motorcycles, you participate to triathlons. You can recite the alphabet backwards and I'm sure you can solve any differential equations too. What exactly can't you do? Malapad itong ngumiti. I haven't tried skydiving yet, pero nasa list ko yon. Pagkasabi nito ng list ay bahagya siyang natigilan. Ayaw niyang isipin kung bakit may ganoong listahan ito. What about you? What do you do during your free time? Nakangiting tanong nito. Sinulya pa niya ito at nakitang nilalagyan nito ng tubig ang kawali. Kalmado ang maamo nitong mukha. He slowly expelled a breath. Alam niyang hindi nito gustong pag-usapan ang sakit nito at wala siyang intensyong gawing balisa ang babae. He did not want to talk about it either. Thinking about her sickness made him tense and uncomfortable. Tumiti siya sa binata at pinag-isipan ng tanong, ano ginagawa niya sa free time niya? Well, una, wala siyang free time. You don't have free time? Nakangiti nitong sagot para sa kanya. Agad siya naging defensive. That's not true. The love isn't profit-oriented, right? Nakangiti nitong putol. Tumango siya. I really admire the principles of your company. Quality medicine sa murang presyo. That's really something. Sa sinabi nito ay bahagya siyang nanigas. Napaiwas din siya ng tingin dito. Totoo yung sinabi nito. Profit was never the main goal of the love. Pero, nitong nakaraan ay unti-unti niyang binabago yon. I think you're making difference in the lives of many people and I find that awesome. Pinatay nito ang apoy sa kalan at tinakpan ang niluto. Nakangiti itong humarap sa kanya. Napilitan siyang tumingin dito. Pakaramdam niya ang tingin nito sa kanya ay isa siyang napakabuting tao. Natagpuan niya ang sariling umiiwas ng tingin dito. It's still early. Tulog pa naman si Auntie Del. Do you want to go outside for a bit? Inabot nito ang kamay niya at automatikong tinanggap niya iyon. He unconsciously wove their fingers together. Sama ka? Tanong nito. Wala siyang ibang nagawa kundi ang tumango. Okay. Lalong tumamis ang ngiti nito pero parang bumigat ang dibdib niya. She was smiling at him because she believed he was a good person. Come, at hinila nito palabas. Hinila siya nito patungo sa hardin. Mababa na ang araw at kulay kahel na ang langit. Mabagal lang silang naglalakad sa hardin.
Napasinghap si Kyla at biglang binitawan ng kamay niya. Iniabot niya ulit ang palad nito pero bigla itong tumakbo. Lumuhod ito sa damuhan. Sa ngayon ay hindi na niya nagawang magulat sa biglang pagtakbo, pagluhod o paghiga ng dalaga sa kahit saan ito gusto. Nitoong nakaraang araw ay nasanay na siyang bigla na lang itong hihinto sa tapat ng kalsada para lang humugot ng malamig na hangin. Para bang may humahabol dito. O ito ang may hinahabol parati. Alam niya kung ano, oras, panahon, pagkakataon. Kung ano man yon, para bang hindi nito gagawin ng mga bagay na gusto nito. Ora mismo ay hindi na nito kailanman magagawa ang mga bagay na yon. Lumunok siya at mariin tumitig sa lupa. Hindi niya gusto ang bikig na biglang bumara sa kanyang lalamunan o ang hapdi na biglang gumapang sa kanyang tiyan. Right, look! Tumakbo palapit sa kanya si Kyla at ipinakita ang hawak nitong dandelion. Here, ibinigay nito sa kanya ang 3 dandelion. We need to help them propagate. Napigtas na nila sa mismong halaman kaya kinuha ko. Sayang naman kung mamamatay lang sila doon. Blow them away in the air and make a wish. We need to help the species of dandelions. Nakatulong na tayo sa propagation nila. We get to have a wish as well. Masaya nitong hinipan ng mga binhi ng dandelions papunta sa hangin. The gossamer white tassel flew into the air. He watched Kyla smile as she closed her eyes and made a wish. Namumula mga pisngi nito at napakatamis ng ngiti. She was really beautiful. Hindi siya makapaniwala kung paano niya naisip na pangkaraniwan ang ganda nito, na hindi ito espesyal o kakaiba. Her hair turned bluish in the sunlight. Her smile could light up the dreariest places. The ever-present laughter in her eyes was better than any fresh air or comforting sunshine, and the small, almost unnoticeably dimple in her left cheek was the cutest thing. Nothing, not even the sunrise or the sunset, could ever complete with the vibrancy of her being. Nagmulat ito at maluwang nangumiti sa kanya at natagpuan niya ang sariling nakangiti rin dito. Tila hindi niya mapigil iyon kapag nasa tabi niya ito. Napapatingin ang dalaga sa dandelion sa kamay niya at napakunot noo. Hindi mo pa hinihipan. Nakangiti pa rin. Inangat niya ang dandelion sa tapat ng kanyang bibig at hinipan iyon. Lumipad ang mga binhi sa hangin. Happy? She murmured, still smiling. She pouted and his smile got wider. Everything about her just put him in a good mood. You didn't make a wish. Tumawa siya at hinagilap ang kamay nito. I don't need dandelions to make my wishes come true. I just work hard to get them. And really, hindi natin kailangan tulungang magparami ang mga dandelions. They grow just about anywhere. I know, but it doesn't hurt. Everybody and everything could use a little help. At sa wish naman, well, sabi nga nila, work like everything depends on you. Pray like everything depends on Him. So, you mean ang pagwiwish sa dandelion ay parang pagdarasal sa Diyos? Of course not. But it's the same principle. Muli siyang tumawa at pinisil ang palad nito. Alright, whatever that means. Umupo sila sa isang bench swing sa tabi ng akasya sa hardin. Bahagyan nilang inuga yon. Sumandal si Kyla sa kanyang balikat at automatikong umikot ang isa niyang braso sa balikat nito. I want to have my own garden. Pagbalik natin sa Manila, I'm going to turn our backyard into a flower garden. May kaibigan akong botanist. Nag-i-interbreed sila ng maraming halaman at bulaklak. You might want to see some of new species that she has. Really? Iniangat nito ang mukha mula sa balikat niya para tignan siya. Marahan niyang hinaplos sa likod ng kanyang mga daliri ng pisngi nito. She was just so pretty when she smiled. Really? Let's visit him when we get back. Lumapad ang ngiti nito at muling sumandal sa kanyang balikat. Sa likod ng isip ni Bright ay alam niyang dapat siyang mangamba. Gumagawa na siya ng plano sa hinaharap na kasama ito. Pero hindi niya magawang mang-alala. Ang isipin na darating ang bukas, ang isang linggo, ang isang buwan o isang taon na kasama pa rin niya ang babae, ay tila siya pinaka-normal na bagay sa kanyang pakiramdam. Ibinaling niya ang paghaplos sa braso nito. Sumiksik ito bahagya sa kanya at muling nagsalita. I think roses are pretty but daisies and lilies are prettier too. I want to try night flowers. They're very fragrant and soothing after a long day. Alam mo ba na hindi totoong 24 hours lang nabubuhay ang dragonfly? May fly iyon. He smiled as Kyla kept talking about anything and everything. He found it strangely relaxing just hearing her voice.
Nagpatuloy silang mag-usap tungkol sa mga bulaklak, fertilizers, sa mga bagong iPhone sa alaga nitong Shih Tzu nung bata pa ito, sa theory ni Einstein tungkol sa fourth dimension at sa kung ano-ano pang bagay. Bathing in the warm glow of the setting sun, they talked endlessly and laughed easily, and as Kyla snuggled closer to him, he found himself strangely comforted and complete in the simplicity of the lazy afternoon.